Tatanong kayo, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Ang bait-bait ko naman. Wala naman akong ginagawang mali. Uma-attend ako sa feast, di ba? Nagsisimba ako. Why is this happening to me? Why, Lord? Tapos, why me? Ba't di yung ibang tao masasama? Ako, mabuti. What have I done wrong? I am a good person. Why is this happening to me? Bakit nangyayari sa akin ito, Panginoon? Decades ago, I also asked that question. When I was a teenager, ako ay sumali sa isang choir ng parokya, sa isang parish. Tapos, ako ang gitarista, kakanta rin. Talagang I was giving my life to God. And then after a few years of serving the Lord, lalo na doon, every Sunday, doon sa choir na yan. Kaya sanay akong linggo mag-serve eh. Isang araw, may naramdaman akong bukol sa aking lalamunan. Talagang, parang sakit ah. Hindi ko pinansin. Kanta pa rin. 2 weeks na, nandun pa rin. Kinakabahan na ako. Kasi itong time na to, mga 80s, 1980s, usong-uso noong 1980s, na pag ikaw ay may bukol, ang pinag-uusapan, cancer. Kaya pag may tagyawat ka, cancer sa mukha yan. Ganyan, talagang takutan. Alam nyo, mag-iisang buwan na, meron pa rin akong bukol sa lalamunan. Kinakabahan na ako. Feeling ko, cancer ito. Kaya alam nyo, may isang misa, linggo, yung gitara ko, halatang halata ng choir, naggalit ako mag-gitara. Pati kumanta, kasi yung kanta ko, papuri sa Diyos, ganyan. Parang electric guitar yung dala ko eh, galit na galit na ako. Tapos pagkatapos ng misa, pumunta ako doon sa adoration chapel namin. Yung adoration chapel namin, sa gilid lang ng simbahan yan. Hindi siya nasa loob ng isang room. Wala, nilagay lang doon, temporary setup. Tapos, ang pintuan niya ganito. Alam niyo yung pintuan na gumaganon? Na walang pinto sa ilalim. Ito lang, nasa iba. Ayan, wala rin dito. Alam niyo yung cowboy, yung pag gumanon yung cowboy na mamarel? Yun, yung pintong ganon. Alam niyo? Dire-diretso ako sa adoration chapel. Without respect, hindi ko man lang tinanggal ang sapatos ko. Tinulak ko yung pintong ganon. Tapos tinuro ko si Lord doon sa Blessed Sacrament. Alam niyo sabi ko, bad trip ka! Tapos umuwi ako. Pag uwi ko, iyak ako ng iyak. At sabi ko, Lord, I have given you my youth. I have given you my voice. I have given you my life for many years of serving you. Why am I sick? Bakit mo ako pinabayaan na magkaroon ng cancer? Grabe, no? The next day, punta ako ng doktor. Ito nang di ko makalimutan. Yung doktor, hinawakan yung dito ko. Tapos sabi niya, nga ako. Spin flashlight pa eh. Tapos sabi niya, ako naman, ganyan. Itong di ko makalimutan kasi takot na takot na ako. Sabi niya ganyan, ang laki ng bibig mo. Ang laki ng bibig ko. Tapos umupo siya. Tapos sulat. Tapos binigay niya sa akin reseta. Inumin mo ito for 7 days. Ha? So ako naman, opo, Dok. Ano ho ba itong sakit ko? Dok, ano ito? Kabadong-kabado eh. Inom ka na maraming tubig. At saka huwag kang hindi pwedeng ituloy ng 7 days ito, ha? Opo. Ano hong sakit ko, Dok? Sabi niya, meron kang sipon. Ano ho? Sipon. Sipon lang ito? Oh, sipon. Matagal. Yung sipon mo, hindi gumaling. Akala ko cancer. Sabi niya, anong cancer? Sipon lang yan. Nako, hiyang-hiya ako kay Lord. Punta ako sa simbahan. Malayo pa lang, gumagapang na ako. Yung pintuan na gumaganon, hindi gumalaw. Nakapasok ako sa ilalim. Sa hiya. Pagdating ko, sabi ko, Lord, patawarin niyo ako. Ang liit na bagay. Nagtanong ako sa inyo at sinisi ko pa kayo. Kaya sabi ko, not anymore. Kaya alam nyo, yung araw na yon, I have committed more of myself to God.
Maybe you are in a situation, you are asking, why is this happening to me? Why, Lord? Sa akin, go to Him and ask Him, Lord, why? Pero itong maganda, go to Him. Huwag kayong lalayo sa Kanya habang nagtatanong. Sa Kanya kayo lumapit, sumiksi kayo lalo sa Kanya. Kasi, pwedeng masagot ang tanong nyo, pero pwede ring hindi. Pwede naman siyang hindi sumagot. He is God. He has all the right not to answer us. But this is what I'm sure of. Pag lumapit ka sa Diyos nang may tanong, why, Lord? This is what I'm very sure. Sometimes you will get an answer, but all the time, you will receive His peace, His hope, and your faith will level up. Why? Because you are with Him in His presence. So if now you are asking Him, it's okay. Just go to Him and ask Him, Lord, why? Let Him answer you. Let Him replace that question with peace.